March 2, 2026, lumabas na 36% lamang ang nasisiyahan sa performance ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. 45% naman ang nagsabing hindi sila aprobado sa pamamalakad ng Pangulo. Malayo ito sa nakuha ni Vice President Sara Duterte na nananatiling mataas sa 55% na approval rating, habang 27% lang ang nagsabing hindi aprobado. Ayon sa political analyst na si Professor Froilan Carilong, ang pagbulusok ng mga numero ni PBBM ay nagpapakita ng lubos na pagkadismaya ng taong bayan sa kasalukuyang administrasyon, partikular na sa usapin ng korupsyon. Fighting corruption is also a very important urgent issue na maaring hindi rin talaga na-address maigi ng ating kasalukuyang liderato dahil nga sa kaliwat kanan, di ba, yung mga pagtatakip at saka yung mga allegations of corruption na nakikita natin. So I think all of these things really pull down even further yung mga numero ni Marcos now. Pagdating sa trust rating, 44% ang nagsabing maliit o walang tiwala sa Pangulo, habang 35% lang ang may tiwala. 54% naman ang tiwala ng publiko kay VP Sara, habang nasa 26% lang ang nagsabing maliit ang tiwala sa Vice Presidente. Ayon sa political analyst, nananatiling pinakamalakas na political figure ngayon si VP Sara sa kabila ng impeachment laban sa kanya. Tila nagbubumirang raw sa rating ng Pangulo ang mga pag-atake kay VP Sara dahil sa halip na humina ay lalo pang lumalakas ang suporta nito sa publiko. I think ito yung ito yung dahilan kung bakit this early talagang pinagpipilitan na nila, talagang pinag-iibayuhan nila yung kanilang efforts para basagin at sirain talaga si VP Sara. Dagdag pa ni Calilong, nananatiling dominante si Duterte sa labas ng Luzon, habang sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon na lamang nakakakuha ng suporta ang Pangulo. Hindi na rin anya pumapanig ang mayorya ng mga Pilipino sa mga makakaliwa, sa mga Marcos, kundi sa Vice Presidente na. Very clear naman ang sinasabi sa atin ng mga numero, no. So Sara Duterte remains to be the single strongest political figure in the country today, particularly outside Luzon, no? Kaya nga sinasabi ko kanina, no, dito lamang talaga sa Luzon merong masasabi nating political sway itong Marcoses, because of course nandiyan syempre ang Ilocos, pero outside of it, no, which constitutes majority, no, and the majority represents the taong bayan, no, and I think it's very clear that the taong bayan is not siding with Malacanang anymore. It's not siding with the leftist Makabayan bloc anymore. It's not siding with the detractors of the vice president, but rather it's siding with the truth, and it's siding with the vice president at this moment. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents. Nananatiling pangunahing concern ng mga Pilipino ang tumataas na inflation rate, paglaban sa korupsyon, at ang hiling na pagtaas ng sahod sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal Daniela Paulite, SMNI News.